So yan guys, good morning, good morning, good morning. Ito ulit nagbabalik yung inyong upline Cesar. At sa video na to, ang pag-usapan natin is yung kung sino ba yung gusto mong gayahin or dapat mong gayahin. Yung good upline ba or yung bad upline, no? So sa ganitong business natin, meron talagang tinatawag na upline. So sila yung mga nauna sa iyo. Mga naunang nag-member kesa sa iyo. Okay? Merong mga upline na nag-member year ago, 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago, months ago, weeks ago. So, ang tawag sa kanila dahil nauna siya sa iyo, sa team mo, mas nauna siyang nag-member sa iyo under ng team mo. Ang tawag mo sa kanila is upline, no? So, sa video na to, gusto kong ipaliwanag sa iyo kung ano ba yung mabuting upline. Okay? Ano ba yung mabuting upline? Sino ba yung mga mabubuting upline na dapat mong tularan? Para tulad ng upline na yon, ng mabuting upline na yon ay magka-resulta ka din. At ang maganda nito, kung ano yung naging resulta ng upline na yon, natitiyak ko sa iyo na pag tinularan mo siya or ginaya mo siya is yung resulta niya ay magiging resulta mo din. Okay? So, ano ba yung dalawang uri ng upline? So, sabi ko nga kanina, merong isang mabuting upline at masamang upline. So, ang unahin muna natin, syempre, ay yung masamang upline. Okay? Doon muna tayo sa mga masamang upline. So, isa sa number one na attitude ng isang masamang upline is ito: hindi inaral or hindi inaaral ng mabuti yung negosyo. Okay? So, what I mean, ano ba yung ibig kong sabihin dun sa hindi inaaral ng mabuti yung negosyo? Una sa lahat, makikita mo naman kasi yung ginagawa niya. Dahil siya ay mas nauna sa'yo, maaano mo siya, kumbaga masusubaybayan mo yung mga ginagawa niya from then to then. Okay, hindi man everyday, hindi man every week, every month, pero tumagal na eh. Okay? So, ano ba yung disadvantage kapag hindi inaral nung mga nauna sa'yo yung business? Ibig sabihin po kasi noon ay hindi niya maituturo sa mga nasa ibaba or sa mga bagong member yung business kasi nga hindi niya po alam. Okay? Malinaw ba? So, pag hindi kasi niya inaral ng mabuti yung negosyo, yung kabuuan, tulad ng meron lang kasi ano lang ba yung inaaral sa business natin? So, syempre trainings para maging mabuti or maging good yung mindset niya. Na doon pa lang, pag hindi niya na itono yung mindset niya, yung tamang mindset, doon pa lang may problema na po. Okay? Hindi siya magkakaroon ng goals. Hindi siya magkakaroon ng mga goals, hindi niya magagawa yung mga goals niya weekly, monthly, mid-year, yearly, until na makuha yung success. So, hindi siya magkakaroon ng goals kapag hindi tama yung mindset niya. Pangalawa po dyan is yung business. Product presentation, marketing plan, closing, and yung mga additional strategies. So, syempre, hindi lang po tayo nagtatapos doon sa product presentation, marketing plan. Meron din po tayong mga additional strategies na inaaral at ginagawa po. Kaya po nagkakaresulta yung mga mabubuting upline. Kasi nga po, sabi ko nga po kanina, nakopya po yung mga nauunang mabuting upline at naituturo po nung upline na yon sa mga new members sa ibaba niya yung mga pwedeng gawin o yung mga step by step na gagawin. Okay? So, ang isang bad apply po, yun nga po, hindi po niya inaaral ng mabuti yung business. From start up to now, hindi pa niya alam yung kabuuan. So, hindi natin masabi kung siya ay talagang porsigido or talagang busy or talagang hindi natin masabi eh. Pero, kung talagang mabuting upline ka, aralin mo. So, yun po, number one, na isang ugali ng bad upline is yung hindi inaaral ng mabuti yung kabuuan ng business. So, ano pa ba yung isang ugali ng bad upline? So,
Another po niyan is yung ang gusto niya po is kumita lang. So active na active po siya kapag merong kinikita yung account niya. Okay? Pero kapag wala pong laman yung account niya, wala din po siya. So ibig sabihin, wala siyang willingness na i-push na kumita yung mga downline niya. Bakit? Kasi kumikita lang po yung mga account po natin kapag yung mga downline po natin ay kumikita din. Clear po ba yon? So ibig sabihin pala, tugma-tugma po yan. No po? So kung naaral mo ng mabuti yung business, naturuan mo ng tama, ng maayos yung mga downline, ibig sabihin po, yung account po, dire-diretso yung kita. Tama? So, bakit mo nahihinto yung kita? Yung kita ng dashboard or ng account ng mga bad upline? Kasi nga po, hindi po nila naaral ng maayos yung negosyo, hindi po nila naituro sa mga nasa ibaba yung business strategies, mindset, business, and strategies, so that yung income po nila, it's either putol-putol. Most of the time po ay ganito po yung katotohanan na nangyayari. Na po, yung bad upline po hindi active. Pero yung good upline po sa taas niya active. Kaya po yung mga nasa ibaba ay napupush. Bakit? Nabababaan po ng mga upline na maayos, na matitino, na iikutan po, natuturuan po ng dahan-dahan. Pero hindi po lahat. Okay? Kasi po yung mga upline po talaga, sa totoo lang po, ay sobrang busy din. So by schedule po ang ginagawa ng mga upline natin, ng mga mabubuting upline natin ay by schedule, okay? So hindi po lahat nabababaan ng from time to time. So mag-schedule po kayo. Yun po yung pinakakatotohanan doon. Sabi ko nga 3 to 5 days before mag-schedule ka na para at least mas sure ako, mas sigurado ako na yung araw na i-schedule mo ay sa'yo talaga mapupunta. Yung upline or yung schedule namin mga upline. Okay? So, ayun po yung isa sa dahilan kung bakit hindi consistent yung income ng isang bad upline. Kasi nga po, number one, hindi nga po nila naaral ng mabuti yung tamang mindset, negosyo at strategies. So that hindi nila maturuan yung mga napapamember nila. So meron man silang napamember, gano'n na lang, stuck na lang. Hindi na nag-level up. So mostly nane-negative pa. Bakit? Yun nga kasi nga ang expectation is magkaroon ng income, pero dahil hindi sila naturuan, hindi po kumita, kaya po ang tendency nalulusaw, nawawala, nag-quit in short, ano? So isa din po yun sa ugali ng isang bad upline. Nandun lang sila kapag kumikita yung dashboard nila o yung account nila. Pero kapag wala nang kita, wala na rin po sila. So bad upline. Ano pa ba yung ugali ng isang bad upline? Number 3. So, isang ugali ng bad upline, hanap ng ibang opportunity. So, nandito na kay Opti, hanap pa rin ng hanap ng iba pang opportunity. Nandito na nga sila, ang dami na nagkaroon ng result dito sa ating company. Pero, silip pa sila ng silip sa ibang company. Gets niyo ako? Yung iba nga, nag-member na dito, nag-member pa sa ibang company. Tapos, yung mga napamember niya dito kay Opti, hinahatak niya rin doon. So, isa po yan sa ugali ng isang bad upline. Bakit? Isipin mo, nirecruit ka niya dito sa kay One of Lifestyle International. Hindi ka pa nga kumikita, hindi ka pa nga natututo para kumita. Tapos, re-recruitin ka na naman niya doon sa bagong company niya. Diba? Sasabihin niya na naman ay, lipat tayo dito, maganda dito. Di ba yun din yung sinabi niya nung nirecruit ka niya dito kay Opti? Maganda dito. Pero bakit ganun? Hindi siya kumita ng tama. Kasi nga po ganito, back tayo sa simula. Sabi ko kasi sa inyo, dugsong-dugsong yan. So, kapag hindi mo inaral ng kabuuan yung negosyo, hindi mo inaral yung tamang mindsetting, kabuuan ng negosyo, mga strategy na ginagawa ng mga upline, hindi mo matuturuan yung mga downlines mo. So that hindi ka kikita, hindi rin kikita yung downlines mo. 'Di ba? So anong kasunod nun? Kasi nga hindi alam nung upline na yon yung mga strategy, at lahat talaga hindi niya alam. Ang tendency, maghahanap siya ng ibang opportunity. Na kung saan, paglipat niya doon sa opportunity na yon, ganoon ulit yung gagawin niya.
Okay? Ganun ulit yung gagawin niya so that ganun din ulit yung mangyayari. Lilipat lang ulit. Okay? Naget nyo? So, nasa sayo, it's up to you kung sasama ka pa ba ulit. Kung sasama ka ba ulit sa kanya. 'Di ba? So, kung talagang mabuti yung pagkakaibigan nyo, talagang oo, ganun nga, sasama. Pero yun, pagdating sa business side na talaga, yung talagang resulta ng pag-uusapan, success, yung pamilya, para sa pamilya, pangarap para sa pamilya ng pag-uusapan, siguro ang advice ko sa inyo, wag na. Kung ang pangarap ninyo ay para sa inyo, para sa pamilya ninyo, para sa mga taong nakapalibot sa inyo, kaya nyo ginagawa yung negosyo, yung word na negosyo ha, hindi po tama na ganun yung gawin nyo na magpalipat-lipat kayo ng kumpanya. Focus ka sa isa, aralin mo mabuti, ituruan mo yung mga taong mapapamember mo so that yung success dire-diretso. At lahat kayo doon sa success mapupunta. Clear? So yun yung isa pa, yung pangatlo. So balik tayo, tatlo no. Tatlong ugali ng bad upline is yun nga, hindi inaaral ng mabuti yung business. Pangalawa, hindi natuturuan yung mga downline para kumita. Pangatlo, yung palipat-lipat ng company tapos aayain ka doon. Okay? So, papunta naman tayo doon. So, actually marami pang ugali yung mga bad upline actually, no? So, nandyan pa yung nasa opti na ang kwento negative pa. Puro negative. Kasi ganito, ganyan, nagganto ng price, nagganto ng recruitment, si ano ang sinasamahan. So, baga puro negative. So, isa din yun sa iiwasan din nyo. So, kapag ang upline mo ay nagkwekwento ng negative patungkol sa kanyang ka-opti, kahit crossline, downline, upline pa niyan, pag nagkwekwento pa yan ng negative, mag-isip ka. So, mali yung mindset niya. Ibig sabihin, hindi niya talaga inaaral ng tama yung negosyo. Yung tamang mindsetting, hindi niya pa naaaral. Kung gano'n nakatagal siya, tapos gano'n pa rin siya, medyo sama ka sa next upline ka na lang, dumikit. No? Para at least tama talaga yung maituro. O walang negativity kwentuhan, puro positive vibes lang. Mas maganda yung ganung community. No? So, punta naman tayo dun sa good upline. Para sabihin nyo hindi bias. So kanina puro bad upline. Doon tayo sa good upline. So guys, syempre kabaligtaran lang, no? So kung makikita mo yung mga grand upline natin, Gab Castillo, Ronald Morota, Arvin Alcantara, Joe Mark Manalo, Glenn Mark Agonia, Jude, Brother Jude. Kung makikita mo yung attitude nila, guys, sobrang kakaiba, no? So pagdating sa mindset, wala na tayong duda eh. From nothing to something, naabot na nila. As in, mula talaga sa sa walang kapera-pera, naabot na nila yung success ngayon. Okay? So pagdating sa mindset, totally package yung kanila. Package talaga. Naaral nilang mabuti yung tamang mindsetting, na ituturo nila sa downline nila yung tamang mindsetting. Naaral nilang mabuti yung negosyo, kaya nilang mag-business kahit saan mo sila itapon. Kahit itapon mo sila sa gera, kaya po nilang mag-network. So, ano ba? Natuturuan nila ng tamang mindsetting, tamang strategy yung mga downline, kaya yung result nila ay nakuha nila. So that yung mga downlines din nila, dahil naturuan nila ng tamang mindset, tamang strategy, ay nagka-resulta din. So nasa sayo na lang po yung point na susunod ka ba sa mga sinasabi at ipinapagawa ng mga upline na alam mong good upline. Nasa sayo na po yun. Kung nakita mo na solid na po yung success nila, dahan-dahang naaabot po nila yung kanilang dreams, ikaw na po ang mag-decide kung tatapa ka ba sa landas na tinatapakan nila. Okay? Ano pa ba yung ugali ng good upline? So guys, isa sa ugali ng mga good upline is yung hataw.
So guys, ako talagang pinilit kong kopyahin. Mag-isa lang po tayong nag-uumpisa dito. Wala po tayong kasama. Alam mo yan. Kahit pamilya mo, hindi naniniwala sa'yo nung nag-umpisa ka. Kaya swerte po, yung mga nag-start po dito kay Opti na naniwala agad yung family nila. Ituloy mo yan, mas mabilis po yung magiging success nyo kaysa sa amin. Kasi kami po literal, nung nag-umpisa po kami dito, wala po talagang naniniwala. Taon ang binilang bago po naniwala sila. Bakit? Kasi nga po, chumicheke na, nagkakaresulta na. Okay? So yung hataw, balik tayo dun sa hataw, maging consistent ka. Kasi kapag, ito ha, balik tayo dun sa start, kapag tama yung mindsetting mo, uma-attend ka ng mga training, totono po yan. Magiging tama yung mindsetting mo. As in, magiging committed ka dun sa goals, sa dreams mo. Magiging committed ka na magkaroon ng income yung mga downlines mo. Mga taong nag-member sa'yo, nagtiwala sa'yo. Magiging committed ka. As in, aaralin mo ng buo yung business. At the same time, pag naaral mo, natutunan mo yung kabuuan ng One of the Lifestyle International, maituturo mo po sa mga downlines mo yung tamang mindset, business strategy, upline strategy. At the same time, pag nagawa po ninyo yon, ikaw at ang mga members mo, yung success po ng mga upline, ng mga good upline natin, ay tiyak po na magiging success mo din. Ganun lang po yun. No po? So, isa po sa attitude ng mga good upline talaga yung hataw. So, sa mga bago, syempre, dahil hindi pa masyadong nakatono nga yung mindset ng mga bago, sa training po na itotono po yan. Para yung hataw po in the future ay magawa din po natin kahit tayo ay mag-isa. Sabi ko nga po, ang mga good upline, kahit saan mo itapon yan. Kahit saan mo dalahin yan, kaya po niyang mag-network, mag-build ng grupo, bumuo ng team, ng dahan-dahan at mapalaki po yung team na yon kahit saang lugar. Okay? Isa pa rin po sa ugali ng good upline ay literal pong selfless. Okay? Selfless. Maniwala po kayo na kapag ang upline po ninyo, ang tao po na pinag-memberan mo ay selfless. As in, kita na niya na ibibigay at napapahiram pa niya ng hindi sigurado yung kapalit or hindi siguradong babalik. Sa maniwala ka at sa hindi, good upline po yan. Bakit? Ang bad upline po ay ganito. Hindi ko nasabi kanina. Bawat kibot gusto may income. Ayaw maliagasan ng kahit magkano man lang. Gusto laging may kapalit yung bibitawan. So ako po, isa po sa inabsorb ko sa mga upline ko, nakita ko na kasi. Kasi ito, narinig ko ito minsan sa isang upline o dalawang upline na ganito. Nagsimula lang naman ako sa 3,988. Diba? 3,988 lang po ang pinagsimulan. Kaya yung blessing na meron ako, isineshare ko. Diba? So, pag nakita mo or naramdaman mo na ganun yung upline mo, direct upline mo, sundan mo po yun. Kopyahin mo po yung ginagawa niya. Bakit? Sabi nga, yung pera kasi palamuti lang yan dito sa mundo. Gamitin mo yung pera, yung karangyaan mo, para magkaroon ka ng maraming credit points sa langit. Okay? Kung halimbawa lang ha, yung upline mo is siguro bago pa lang. Bago pa lang talaga, hindi pa kumikita. As in medyo ano mo naman yan kumbaga ma-internalize mo naman yan sa sarili mo na alam mo naman na bago pa lang yung direct upline mo, bago pa lang yung naka-recruit sa'yo. So kapain mo muna din. Kasi literal po, wala talaga po ditong puhunan na malaki pag nag-uumpisa. Habang tumatagal, habang maganda yung ginagawa mo, habang maganda yung as in committed ka sa pag-optim mo, committed ka sa pangarap mo, committed kang mabago yung buhay mo, habang tumatagal po, gumaganda po talaga yung income. No po, kasi nga po, yung pagiging committed mo, natatapatan po yan ng kasipagan mo na nagbibigay po sa'yo ng results. Okay? So yun,
Yun muna yung video natin for today, umabot ng 20 minutes, no? So, nasa sayo. So, bawat tao may sariling isip yan, may sariling opinion. Pero yung goodwill naman yan, laging nasa iyo lang, maaring nakatago lang. So, it's up to you kung sino ang susundan or susundan mo ng landas bilang upline. Nakikita mo kung sino-sino yung mga yun, no? So, kapag nakadikit ka sa kanila, yung tagumpay ng mga good upline magiging tagumpay mo rin. Okay? So, ito po si Upline Cesar. Mag-iiwan sa inyo na bawat araw na binibigay sa atin ni Lord, pinapabangon tayo, ay bagong simula. So, kung binabangon ka ngayon ni Lord sa iyong higaan, it means pinagsisimula ka niya ulit. Kung pababangunin ka ni Lord bukas sa iyong higaan, gigising ka, magpasalamat ka. Bakit? Thank you Lord dahil may panibagong araw, panibagong pag-asa. Aayusin ko yung sarili ko, aayusin ko yung buhay ko para in the future, maganda at maginhawa yung buhay ng pamilya ko at ng mga tao nakapaligid sa akin. Thank you and God bless.